Mag-site visit tayo. Pero yung malapit lang ha. Diyan tayo sa may view. Noong January 2020, sumabog ang matagal na nanahimik na Bulkan Taal. Humigit kumulang 700,000 residents na mga bayan na kapalibot dito ang naapektuhan. Ngayon, patuloy pa rin ang pagiging aktibo ng bulkan. Ang mga bayan sa paligid nito, patuloy rin naman ang buhay. Nagsusumikap, at ang iba, unti-unting nakikilala. Welcome po sa sana namang property tour and update mula sa Gogli Property Match. Ngayong 2024, balikan po ulit natin itong development sa Balete, Batangas na may Grand Canal na atraksyon, ang Motsa Apiato. Kung nais niyo po magkaroon ng tirahan sa Tagaytay pero ayaw niyo po ng mga traffic tuwing peak seasons, subukan niyo po dito sa area na to ng Balete, Batangas. Mula Manila, humigit kumulang 1.5 oras lang, mararating na ang munisipalidad ng Balete, Batangas. Ang Taal Lake ang pinakasikat na tanawin dito at itinuturing na second largest lake sa Luzon, sunod sa Laguna Lake. Bukod po sa pagiging tourist attraction, itong Taal Lake ay nagsisilbi ring malaking fish pond ng mga local residents para sa kanilang fish farming. Binabantayan nila at inaalagaan ang lake na inaasahan nila magbibigay muli ng kabuhayang nakasanayan na nila. Marami sa mga residente dito, ang Taal Lake pa rin ang pinagkukuhanan ng pangkabuhayan. Dito rin matatagpuan ang marine species tulad ng tamilis at mariputo na masarap ipang ulam. Sa gitna ng Taal Lake, dito makikita ang pinakamaliit na bulkan sa Pilipinas, ang Taal Volcano, na nito nagdaang taon ay naging sentro po ng balita nang mag-alburuto ito at magbuga ng makapal na abo noong January 2020, kasabay ng pandemic. Marami sa mga bayan na kapalibot dito ay naapektuhan, kasama na dyan ang Talisay, Agoncillo, Balete, Laurel, Tagaytay, at iba pang mga karatig bayan. Ang area kung saan located ang Motsa Apiato Project dito sa Balete, Batangas, isa sa ginawang mga evacuation sites para sa mga apektadong pamilya. Sa tabi lang po ng site na to, meron pong ginawang pansamantalang evacuation area after magbuga ng abo yung bulkan. Bago po i-launch ang Motsa Apiato, ilang taon bago pa magbuga ng abo ang Taal Volcano noong 2020, may ginawang study ang active group kasama si DNR about sa posibilidad na mangyari kung sakali man pumutok ang bulkan. At nakita po sa study na kung sakali man pumutok, which is pumutok nga, ay most likely less than 1 cm ash bed o yung kapal ng abo mag-accumulate sa project site. At nag-accurate nga po ang study base sa nakita after ng pagputok. Dahil sa ginawang study, nabigyan ng Environmental Compliance Certificate si Motsa Apiato noong 2018. Ngayon, may mga usok pa rin lumalabas mula sa bibig ng bulkan. Pero mga tao sa paligid, patuloy ang buhay. Kaya, tuloy din ang aking pagbigay ng project updates. Dito sa bayan ng Balete, Batangas, isang project kung unti-unting gumagawa ng ingay at pangalan. Ang Motsa Apiato po ay isang Lakeview Resort Community na may sukat na mahigit kumulang 78 hectares. Located po siya sa 3 barangays, Barangay Palsara, Barangay Makina, at Barangay Alangilan. Ang gagawin ditong marina area na may Grand Canal ay located po siya sa Barangay Palsara. Kaya pinangalanan po siyang Porto Palsara. Mamaya dadaanan po natin yon. Gently sloping upward po yung terrain niya. Habang paakyat po tayo ay mas nakikita po yung lake. May mga nagkalat din mga open spaces dito na hindi na patatayuan ng bahay na nagsisilbi siyang natural landscaping para dito sa loob ng community. At ang mga tanim na nasa gilid ng bundok
nakapagbibigay ng makulay na tanawin sa mga residente. Every time na nag-site visit po ako dito sa Mount Sapiato, ay nakaka-relax. Basta't yung centerpiece niya ay yung Taal Lake. Pero, alam niyo po, at alam din ng lahat, na meron pa rin yung pangamba. Dahil nga, yung volcano, paminsan-minsan, nagbubuga pa rin ng steam. Kaya, hindi po pa rin natin alam kung mag-alburuto ba yan, or if ever puputok ay matindi ba, or kagaya ba ng pagbuga niya ng abo last 2020. Siguro ay enjoy na lang po natin ang Taal Lake ngayon. Enjoy natin ang mga tanawin, ang napakagandang view ng Taal Lake, ang mga boat rides ngayon, habang meron pa tayong chance. Ang kagandahan ng lawa ng Taal, natural at sadyang nakamamangha. Kaya naman, ang pinaka-main attraction ng project na to ay ang Grand Canal, kung saan ongoing na po ang widening at development. Kung nakapunta na po kayo sa Venice, Italy, or sa McKinley Hill, Taguig, ay may idea na po kayo kung ano po magiging itsura ng Grand Canal na gagawin dito. Hindi pa po siya gawa, pero in a few years time, mabubuo po siya banda rito. Simula po doon sa runabout, hanggang sa lake mismo. Ang lake po ang magiging source of water supply para sa Grand Canal. Kaya naman, hindi lang mga residential lots ang property offerings dito sa Mount Sapiato. May mga commercial lots din para sa mga entrepreneurs at investors na gusto maging part ng Mount Sapiato community. Sa sobrang kakaiba ng project, ubos na po ang commercial lots na located sa gilid ng Grand Canal area. Pero, meron pa po sa ibang areas. Bukod po sa Grand Canal, marami pa pong mga natural wonders na nakakubli sa paligid. Sa pagluwag ng travel restriction, unti-unti na rin nagbabalik ang mga adventure seekers. Ang bulkan na dating kinatatakutan, pinapukunan na ng kasiyahan. Mula dito sa bayan, pwede maikot ang ilang bahagi ng lawa papunta mismo sa Taal Volcano Island. Alam niyo po ba, isa sa island na pwede madaanan ay ang Napayong Island. Na ayon po sa mga lokal dito, ay isa daw po makasasayang lugar dahil ginawa daw po itong taguan noon ng mga taga dito nung panahon ng Hapon para hindi sila mahabol. Pwede makalapit ang bangka sa isla ng Taal, pero hindi pinapayagang bumaba ang mga turista. Ngayon, pinagbabawal na ang pag-akyat sa bulkan. Hindi na po katulad po dati na pwede po pumasok sa loob, sumakay ng kabayo papunta sa taas, at may mga madadaanan pa po kayo tinitindang buko. Ngayon ay bawal muna. Isa sa dahilan kung bakit ideal na bakasyonan ng Balete, Batangas ay bukod sa kanyang malatagaytay na atraksyon, ay malapit din po ito sa bayan ng Lipa, Batangas.
Di nyo na po kailangan magbiyahe ng malayo para makarating dito dahil 1.5 hours lang ang layo mula Manila. Dito po ay malapit siya sa SNR Lipa, mga 15 to 20 minutes away para sa inyong mga groceries. Kung gusto nyo pong magpatayo ng bahay dito, ang sukat ng mga available residential lots ay starting at 400 square meters. Meron pong Phase 1, Phase 2, hanggang Phase 3. At apat po lahat ang gates dito, na kasalukuyan nakatayo at tinatapos. Merong gate sa main entrance, merong gate dito sa Alta del Lago Residential, at may dalawang pang gate sa may JM Katigbak Barangay Road. Pagdating po sa payment terms, bukod po sa spot cash payment with discount, meron din pong iba pang mga flexible payment na pwedeng pagpilian. Pwedeng bank, pwedeng in-house financing, at deferred payment. Sa ngayon, tuloy-tuloy lang ang construction ni Active Group dito sa Motza Piato. Ang Active Group po ang developer dito na grupo ng mga batikang architects, engineers, at environmentalists. At matagal na sila sa larangan ng pagde-develop ng real estate properties. Kabilang po sa mga nagawa nilang projects ay ang Mount Manarayat Golf and Residential Estates sa Lipa, Batangas, Puerto Laia, at ang Town and Country Villages na meron sa Antipolo, Cavite, Laguna, Bulacan, at Batangas. Kung may mga question po kayo or kung gusto nyo po mag-site tripping dito, inform nyo lang po ako sa number ko na nasa baba. Maraming salamat po sa panonood. Ako po pala si Joanne, isa sa accredited real estate salespersons para sa Active Group Projects. I-update ko po ulit kayo sa susunod. Hanggang sa muli!